Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Political vlogger na si Miss Maharlika at iba pang mga political vloggers na anti-administrasyon nitong si Presidente Kuting ay sasama daw umano sa paghukay ng puntod nitong si Apu Lakay o nitong ama nitong si Presidente Kuting at nitong si Aimee na si Marcos Sr. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang maraming mga vloggers at mga mamamayan ang gustong sumama dito at gustong hukayin itong puntod ni dating Pangulong Marcos Sr. o si Apu Lakay Sr. dahil nga mga kaibigan sa pinaggagawa nitong kanilang or nitong kanyang mga anak na si Presidente Kuting at pati na rin si Aimee kung saan mga kaibigan ipinakita na talaga nila ang kanilang tunay na kulay at umamin na dito sa ating mga social media platforms at pati na rin sa mga mainstream media kung saan sinabi nila mga kaibigan na ang talagang gusto lang nila o ang pakay nila nitong magkapatid na ito ay talagang gamitin itong mga Duterte upang makaupo sa posisyon bilang presidente ng ating bansa. Kaya na lamang ang gusto rin sana dito or kung bakit pumayag itong mga Duterte na makianib dito kay Presidente Kuting na ito dahil nga mga kaibigan ay ang mga Duterte ay talagang hangang-hanga dito kay former President Apu Lakay Marcos Sr. dahil nga mga kaibigan siya nga talaga ang isang presidente ng ating bansa na magaling kung saan talaga pumantay siya sa mga tinatawag nating developing countries katulad na lamang ng Amerika. Kaya na lamang ipinalibing ito o nilipat ni former President Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pundod sa libingan ng mga bayani dahil isa talaga siyang bayani mga kaibigan. Ngunit nga dahil dito sa pinaggagawa ng kanyang mga anak ay talaga bang hindi na makapagtiis itong si Vice President Sara Duterte at gusto na talagang hukayin ang puntod ng kanilang ama at handang-handa naman tumulong ang mga DDS or tinatawag nating Duterte diehard supporters mga kaibigan dahil nga sa walang kagalang-galang or walang utang na loob ng magkapatid na ito. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at mga opinyon. Seryoso kami, hukayin na yan, walang utang na loob ang mga Marcos. Ang ganda ng pinakita ng mga Duterte sa pamilya, Marcos, tapos yan ang ibabalik nyo sa mga Duterte. Watch if rough weight needs Guibo, go go go, solid Duterte kami. Yes na yes, isa ako dyan, sasama. Go, 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 go. Laban kasama ang bayan. God bless you. All go, 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 go. Mabuhay ka, Inday VP Sara Duterte. God bless you. Let's go. Sasama kami. Mabuhay Vice President. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Kayo ang pag-asa ng sambayanang Pilipino. And mabuhay ka, PG. At mabuhay ka. Mahalin natin ang Pilipinas. Sasama ako kahit dito ako sa labas ng bansa. Ako'y uuwi siguro. Tatamaan na sila, may nagre-react kahit daw siguro kung tatay niya at biro lang, syempre hindi tama daw kahit biro. Ano? Sa ginagawa nila sa mga Duterte ng gigipit, tama din kaya yun. Dapat lang na ang resback ni Vice President Inday Sara Duterte, ngayon galit na at dumapo na ang agila sa Davao pag naggagalit, go, go Inday VP Sara Duterte. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Tayo talagang sasama ho dyan kung sakaling kailangan ng ating suporta nitong si VP Sara at magpunta dyan sa libingan ng mga bayani para para kunin yang mga labi na yan at itapon sa West Philippine Sea, tayo ho isasama dyan. Babuyan ho kasi gusto nila eh. Yun ang problema dito. Binababoy nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung accomplishment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon, matutumbasan ho ito sa accomplishment nitong si Marcos Sr. sa loob ng 20 taon. Ganun ho kawalang yayang mga Marcos na yan. Pagka nahawakan nila kapangyarihan, ayaw na ho nilang bumitaw. Ito, pakinggan ho natin itong interview nitong si Ortega.
kukuha tayo ng reaksyon sapagkat kagaya ng binabanggit ko kanina, naging mainit itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil naman sa mga usapin, lalo na tungkol kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si La Union Congressman Paulo Ortega. Welcome sa Bombo Radio Philippines, for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Good morning, Congressman. Magandang umaga po, Sir Bombo Dennis, saka sa ating mga tagapagsubaybay at nakikinig sa Bombo Radio Philippines. Oo, unang-una, gusto ko po sanang kunin ang inyong reaksyon doon sa mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Marcos administration dahil hindi karaniwan ang ganitong senaryo. So, kayo ho, anong naging reaksyon ninyo so far? Nung expected naman po natin na after po ng hearing po sa Good Government na hindi po niya sasagutin talaga yung mga issues, no? Talagang ang pasok po ng presscon, political po talaga. Siguro para malihis at hindi masagot yung mga. Ang tanong ko lang dito kay Congressman Ortega, yung Ortega na yan, yung balbasarado yung medyo tumaba yung malaking katawan. Yan si Congressman Ortega, yung katabi nitong si Adjong. Yung Ortega na yan, ang tanong lang natin dyan, yung bang ginagawa nyo dyan sa House of Representatives, hindi pa mumulitika? Anak ng tawa to. Sumasagot na ang Office of the Vice President diyan sa COA, pero kailangan nyo pa rin pag-usapan. Pero hindi naman yun ang trabaho nila. Okay lang naman talaga yun. Atin dito, walang problema. Kung gusto nyong bulat-latin yung confidential fund na yan. Pero yan national security pinag-uusapan dyan sa confidential fund na yan. Ngayon, yung mga masasamang loob, medyo lalakas ang loob. Kasi hindi na, pagka pala itong gumamit ng confidential fund, napagtripan ng mga bangag, lahat ng pinaggamitan ng confidential fund, pag-uusapan in public, hindi man in executive session. Okay lang kung executive session Mag-uusap kayo doon, magbuklatan kayo doon, pati yung mga tisyong pinampuna sa mga pit ng gumamit dyan sa confidential fund wala tayong pakialam. Pero para pag-usapan sa national television at malaman itong mga masasamang loob na to na pwede na pala nilang lumakas ang loob nila na kung sakaling ang humahabol sa kanila hindi masyadong trip ng administrasyon, talagang pagka ginamit nilang confidential fund na to, maaari silang habulin ng mga galit sa kung sino man ang gagamit dyan sa confidential fund na yan. Issues na we were finding out during the committee hearings. Pero minsan parang pag tinitingnan ko, napapaisip na lang ako kung okay pa ba siya o ano ba nararamdaman niya. Pero malayo po sa mga issues na kailangan sa. Sir Ortega, ano lang kayo, kalma-kalma lang kayo. Tandaan nyo umiikot lang ang mundo. Huwag nyo masyadong isipin na habang buhay yung Diyos nyo dyan sa House of Representatives, nasa tuktok yan. Sa ayaw sa gusto nyo, sa mga susunod na panahon, yung mga kahambugan nyo at kayabangan nyo na yan, maglalaho hulat yan. Ngayon pa lang talagang kinukondisyon na nila sa bayan ng Pilipino na itong si Sara Duterte, ganito, ganyan yan. Pero ang atin lang dito mga kababayan, sinisira nila credibility ng mama para hindi na nila maihabang ang Davao City. Tapos ngayon, pinapalabas nitong ating mga law enforcement na talagang napakagulo dyan sa Davao. Kaya ito kumbaga panluloko sa sambayan ng Pilipino. Ngayon kung yung isa sa mga kamag-anak nyo ay naniniwala sa mga kabalintunahan na kumakalat ngayon sa ating bansa, pagsabihan nyo sila, wag silang masyadong makinig sa mga mainstream media dahil malalason ang kanilang kaisipan pagka sinundan nila o pinakinggan nila ang mga sinasabi ng mga mainstream media na yan. Tuloy. Sagutin So talagang politika po, yung umiikot lang po sa politika, yung presscon na naganap kahapon. May punto na talagang mabibigat yung kanya po. Yun bang relo na meron palang tradisyon dyan sa PMA na kung saan yung mga matataas na opisyal na dadalo sa graduation nagbibigay talaga ng token yan sa mga newly graduate. Nagbibigay sila ng mga kung ano-anong mabigay nila dito sa mga bagong graduate na to. Yun bang pagsagot ni Marcos Jr. doon sa PMA graduate, pamumulitika din ba yun?
Pamumulitika ho ba kung sabihin ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang nalalaman para sa mga susunod na panahon hindi na maloko yung ating mga kababayan dito sa mga Marcos na to. Tayo walang pamumulitika yun. Sa totoo lang, ano nga yun public service yun Yung iniinformahan tayo ng ating pangalawang Pangulo na itong mama na to, hindi dapat pagkatiwalaan dahil napakasinungaling. At mantakin nyo yun mga kababayan, sila na nanligaw kay BP Sara, si BP Sara pa nanloko. Mga pahayag. Sa tingin po ba ninyo bilang nag-uobserba, lagay na lang natin doon sa perspective na pare-pareho tayong observer. Kayo ba, papayuhan nyo ba si Presidente Marcos na sagutin itong mga pasaring o pahayag ng Vice Presidente knowing na talagang nakaladkad yung kanyang pangalan, Congressman? Actually, very personal na nga po yung attacks. Pero knowing po our president, magbibigay naman po ng sagot yan. Pero I don't think na yung ating pong presidente bababa po sa level na makikipagsagutan po sa level ng ganun na batuhan. I think he will... Bababa sa level daw. Siyempre, hindi naman niya kayang makipagbatuhan Bangag yung presidente nyo Diba? Hindi niya naman kayang makipagsabayan kay Vice President Sara Duterte. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi siya bababa doon sa level kasi alam niya siya ang may problema. Diba? Ganun lang ho yun mga kababayan. Yung sinasabi nitong si Congressman Ortega, yung standard nitong si Marcos Jr. Nag-iiwan ng pulburon sa ilalim ng kanyang ilong. Ganun ho talaga. Hindi bababa sa level yan. Baka sabihin natin, si BP Sara, hindi bababa sa mga pinaggagawa nitong si Marcos Jr. Yun ho yun. Pero sabihin mo, makikipagsagutan nitong si Marcos Jr. kay BP Sara, hindi ho siya makakapalag dyan. Kasi ang bit nitong si BP Sara, katotohanan. Ang daladala ng inyong amo, puro pulburon ho. Tama nga naman siguro, yung laman ng relo nitong si Marcos Jr., malamang sa malamang, pulburon yun Kaya ayaw niyang ibigay doon sa bagong graduate na, na PM mayors, di ba? Malamang sa malamang, meron naman yung relo niya na yun, kaya hindi niya pwedeng ibigay. Pero kung pinag-uusapan dito, yung level nitong si Marcos Jr. at level nitong si Vice President Sara Duterte, pasintabi ho Sa mga public appearance nitong si BP Sara, pagka nilalamig lang siya sa aircon, doon niya lang hinahawakan ilong niya. Pero itong si Marcos Jr., flag ceremony, meron hong pulbo ang ilalim ng ilong niya. Paano ho ba tayo dyan? Diba? Hindi naman ho pwede yan. Nasasabihin nyo, hindi bababa sa level. Sagutin niya yung tanong. Sagutin niya ang tanong at simple lang naman ho. Si Marcos Jr. ho ba nagpupulburon o hindi nagpupulburon? Kasi base sa mga ginagawa niya sa mga nakalipas na buwan, talagang yung mga ebidensya, yung kanyang mga inaasal at kinikilos, hindi ho natin mapagkakaila na yung ating mga kababayan mapapaisip na itong mama na to kung nasa tamang katinuan pa ba. Diba? Pero yung level, wag nyo kaming paandaran sa level. Ang ginawa lang ni Boy Pasara doon, ilinatag lang niya kung ano nga bang totoong nangyari from 2021. Kung anong ginawa ng magkapatid na to, kung anong klaseng panluloko ang ginawa ng magkapatid na to, dito kay Vice President Sara Duterte. Wag ho nating ibahin ang usapan. Linalatag ni VP Sara lahat ng mga bagay na yan para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang pinapakay nitong mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Tama? Yun ho yun Kasi pagka hindi natin naintindihan, yung mga kung saan nga ba nanggaling to, kung bakit galit na galit kay VP Sara, kung bakit talagang gigil na itong mga Tambaluslos na to, ano nga ba ang punot dulo nitong galit ng mga Tambaluslos na to kay VP Sara, kailangan ho niyang ipaliwanag kung saan ang pinanggagalingan ng mga hearing na yan dyan sa House of Representatives. Yun ho yun. He will probably give a statement, but he will probably come up with a... Ang hirap, no? Ang hirap, Congressman Ortega, no? Nung nakaraang linggo kayong nag-hearing ng Biyernes. The whole Saturday, Sunday, walang ginawa yung ating mga pagkakababayan kung hindi pinag-usapan itong si Rowena Garma. Di ba? Ganun na ginawa nyo Ngayon, pinapatikim kayo ng sarili nyong medisina, politika. Ayos! Ang gagaling, di ba? Pag nalasaan ho nila yung gamot na binibigay nila dito kay Bibi Sara, nag-iiyakan naman sila. Anak ng tokwa, wag kong ganyan. Para kayong mga para kayong mga mahihinang nilalang. Di ba? Wag kong ganun. Game, tuloy natin. Talagang si Congressman yung Ortega, isa pong statement na naaangkop. Kasi alam naman po natin
statesman po ang ating Pangulo. So malamang naniniwala naman po ako na hindi sila tatahimik lang sa issue na yun. Okay, Congressman, may katanungan din ang akin pong katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions. Okay, kung ano naman po yung masasabi ito. po ninyo sa 5 daw na impeachable offenses sa Pangulo po? Unang-una, magandang umaga, Bombo Ever, no? Yun nga po yung sabi ko parang political po lahat. Politika, wala kang masagot, puro ka politika, anak ng toko, nagpa-interview ka pa. Alam naman natin, alam ng sambayan ng Pilipino, lahat ng nangyayari na yan, basta ikaw politiko, lahat ng lalabas sa bunganga mo puro politika. Meron hong ilang exception dyan. Pagka yung iba dyan nanggaling sa mga Duterte, talaga hong pagtulong yan sa ating mga kababayan. Wala ho tayong kabayas-bayas dito sa PH Update. Basta pinag-uusapan natin dito Duterte at Marcos, talagang magkakaalaman ho tayo dyan. At yung mga datihan na dito sa PH Update, alam ho nila yan. Since 2016, hindi ho tayo nagpabale-balentong, no? Talagang taga-suporta ho tayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema ho mga kababayan, itong mga congressman na to, nung panahon ni Tatay Digong, napakatindi ho kung makapag-cheer kay Tatay Digong. Pero dahil kagaya ng sinasabi nitong si Congressman Ortega sa politika, linamon ho sila nito. Kaya ngayon, hinihimod at pinapakinang ho nila ang napakalaging tumbong nitong si Tambaluslos. Inuunahan po niya lahat. So, kung yung 5 po na impeachable na offense naman po yun, parang ini-spin na nga po yung narrative. Unang-una, wala naman pong discussion ng... Ba't kayo natataranta? Nag-uumpisa pa lang si Bibi Sara. Anong ini-spin na narrative? Walang ini-spin na narrative. Betrayal of public trust. 5,500 flood control, saan napunta? Ano ho yun? Impeachable offense yun. Wala Tanong dito, may tiwala pa ho ba ang sambayan ng Pilipino dito kay Marcos Jr. doon sa kanyang pinagmalaki noong nagdaang SONA na meron ho tayong 5,500 flood control. Noong bumagyo talagang kulang na lang lubugin ang buong Luzon, di ba? Tapos graft and corruption. Di ba? Saan napunta yung 5,500? 5,500 flood control. Kayo ho ang pinuno, kayo ho ang presidente. Kung lumubog man at hinabol nyo yung mga opisyal doon sa mga lugar na lumubog at hinanap nyo yung ilinaan na flood pondo para sa flood control, marami ho kami nabalitaan na nasampahan ng kaso sa ombudsman o dyan sa Sandigan Bayan, dyan sa mga flood control na yan. Diba? Ang problema ho dito, tahimik itong si Marcos Jr. pagdating doon sa mga proyekto na yun. Ang tanong, anong nakinabang din ho ba siya doon sa mga flood control projects na yun? Kasi wala tayong nakitang 5,500 flood controls na pinagmamalaki niya nung nagdaang SONA. Hindi pa ba impeachable offense yun, sir? Impeachment sa Kongreso. Pero yung buong press con po kasi kahapon, politika po talaga yun. Hindi siya issue-based. Bibi, walang alam sabihin kundi politika. Walang laman ang coconut brain neurons. Puro politika. Wala kasing laman yung yung napunta lahat sa balbas, anak ng toka. Huwag kong ganyan. Paliwanagan mo kami na maayos. Hindi yung tipong sagutin mo kung gusto namin makita kung ano yung 5 impeachable offense. Kasi nasabi nitong si Bibi Sara, kahit ano pa naman sabihin niya, di naman yan uusad kasi kami ang power of the purse. Di ba, mga ganong sagot? Hindi yung puro ka lang politika. Natural politika yan. Ikaw naman, sir, ginagawa niyong, yan ang problema sa inyong mga aso ni Tamba. Ginagawa niyong ang sambayan ng Pilipino na kung saan nakala nyo, hindi namin makikita yung mga pinaplano nyo. Amoy na amoy ho namin, malayo pa lang. Kilometro pa lang ho ang layo ng pinaplano nyo, alam na ng sambayan ng Pilipino. Kaya wag nyo ho kaming gawing anga dito. Alam ho namin yung mga nasa utak nitong mga crocodile na to. Hindi siya nakabase sa ebidensya. So parang ang reaction rin po talaga doon, halimbawa sasagot yung kabila, sasagot po yung mga sa side po coming from the president. Politika rin po talaga isasagot nila kasi wala naman pong na tamaan sa mga issues na nababato po at na-uncover po dun sa mga hearings po natin.
Okay, balik po sa akin, Congressman, ano, Okay, being game. a Ito. Ilocano, Ito na. ito na lang ho, dito na lang tayo, Ilocano ba to si para at least Ortega? hindi politika yung ano. Mainam. Bilang isang Ilocano, ano pong take ninyo doon sa naging pahayag ni Vice President Sara na dahil sa kanyang galit, huhukayin daw yung pasintabi ho sa mga nag-aalmusal, ano, huhukayin daw yung labi ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong take lamang dito, Congressman? Siguro po hindi na po sa pagiging Ilocano 'yon, kahit sino pong tao, kahit sino pong Pilipino. Magagalit naman po siguro ako kung halimbawa yung tatay ko huhukayin tapos ganun yung statement nila. Kahit pa biro po yata, hindi po magandang biro 'yon. Makikita lang po kung Hindi, tututuhanin yan. Anong biro-biro? Tututuhanin. Ang basahin mo yung mga comments sa baba kung anong masasabi ng ating mga kababayan dyan sa paghukay na yan dito kay Marcos Sr. Hindi o ano yan, tututuhanin niya kung sakaling tututuhanin. Nangangailangan ng tulong si Bibi Sara. Mabilis pa sa alas 4, nandun tayo sa libingan ng mga bayani, pero balita ho natin sa sobrang kapraningan nitong mga taga Malacanang. Napakahigpit daw ho ng pagbabantay ngayon dyan sa libingan ng mga bayani. Nakakatawa. Masyadong mga praning. Asim naman nahuhukayin yan. Paalisin nyo na yung mga yan. Kita-kita na lang tayo sa West Philippine Sea. paano talagang Hindi ba, hindi tayo. Kung itong si Marcos Jr. at ang administrasyon niya nasa tamang katinuan at hindi binababoy yung mga Duterte, tayo yung unang pupuna dyan sa statement na yan ni BP Sara. No, BP, ba't nyo naman sinasabi yan? Nananahimik na yung matandang magnanakaw. Bakit nyo pa kailangang hukayin? Ilibing na natin yan, wag na natin pakialaman yung matandang diktador, di ba? Pero yari lamang binababoy nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasensyahan tayo. Tayo ang unang pupukpok ng maso doon sa nicho nitong si Marcos Sr. Anak ng tokwa. Sabi ni BP Sara, PH, pukpukin mo na, butasin mo na. Walang intro. Balagbag ho kagad yan. Malamang kahit wala ho tayo doon, yung mga kababayan lang natin dyan sa baba na talagang nanggigigil dito sa administrasyon na to, baka yung buong nicho buhatin ng mga kababayan. makikita mo na po yung ugali ng tao kung paano siya magbitaw ng mga salita. Kahit na pabiro po yata yun, hindi ko po kaya. Hindi, nung pabiro. Babuyan kasi gusto nyo. Kasi, nung nambababoy kayo, okay lang sa inyo. Dito, pinapatikim lang namin yung medisinang binibigay nyo sa mga Duterte. Pagka pinatikim namin sa inyo, binababoy nyo itong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong gusto nyo gawin namin sa inyo? Tatayo na lang, gano'n. Hayaan na lang namin kayo na balahurain itong mga Duterte na to. Excuse me, ika nga nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles, di ba? Hindi ko po kayang sabihin o ibitaw yung mga ganong bagay. Saka, wala ka namang yagba yun nga po, for the longest time, yung sa West Philippine issue natin, very tahimik sila. Alam naman po natin ang mga Pilipino, karamihan po ng Pilipino, gusto nila na may stand po tayo sa West Philippine Sea. Tapos, pabiro pa na gano'n, na itatapon sa... Anong stand ang gusto mo? Yung stand na makikipaggulo tayo dyan? Sa bagay, dami ng mga EDCA site. Tapos yung mga helicopter ng mga talagang umiikot-ikot na Pansin niyo ba yun mga kababayan? Sa inyong mga lugar, ang daming mga drone na lumilipad, di ba? Kaya kayo mag-isip-isip po kayo mga kababayan. Yung priority ngayong mga panahon na to, yung seguridad, hindi lang dito sa mga masasamang elemento na nagkalat ngayon sa ating karsada, pati yung sa mga susunod na panahon, yung seguridad sa mga susunod na panahon. No? Itong issue ng West Philippine Sea na to, wala pa tayo sa intro. Sa West Philippine Sea, alam naman po natin na merong conflict doon with mga kapitbahay natin po sa China. Minsan parang ang dating na nung pinapanood ko kagabi, ano yun, huhukayin yung labi tapos itatapon sa West Philippine Sea. Ano yun? Statement, Literal, Congressman Ortega, yan ang pagtutulong-tulungin namin. Hindi dapat itong mga Marcos na to ngayon naniniwala na tayo. At para doon sa mga dilawan na sumisigaw, Marcos, hindi bayani. Samahan niyo kami sa paghukay.
alay mo sa sa mga mananakop, parang ganun na yung dating po sa akin kagabi nung very Hindi ba inalay nitong si Marcos Jr. ang ating bansa sa mga sa mga Amerikanong mananakop, yung sinasabi niyong mananakop na Chino, mga Chinese, wala pa ni isang base sa ating bansa. Take note ha. Ni isang base sa Pilipinas yung mga Chino na yun, wala ho sila sa ating bansa. Pero itong mga kanuna to, kahit kung pananakop lang ho palang usapan, wala na, sinakop na ho tayo ng mga kano. Ang dami ho nilang mga base militar sa ating bansa. Para saan yung mga yan? Hindi naman ho tayo gumigera, ika nga. Wala naman ho tayong kalaban. Literal, wala naman talaga tayong kalaban. Kung yung mga dispute na yan sa West Philippine Sea, turing nyo dyan, kalaban, dapat ho, lahat ng bansa na meron tayong dispute, dyan sa mga pinag-aagawang bato-bato na yan, dapat awayin ho natin lahat. Vietnam, Taiwan, Indonesia, Malaysia, kaaway ho natin lahat yan. Anak ng toko, Congressman Ortega, yung utak napunta lahat ata sa balbas at saka dyan sa dyan sa taba mo. Ayusin ho natin yung mga naratibo sa social media para hindi ho kayo nagmumukhang anga. Political po kasi talaga yung political and very personal po talaga. Puro politika. Walang kwenta mga pinagsasabi nitong si Ortega. Alis na ho tayo dito. Makikita nyo ho talaga na walang sinabi. Walang laman yung coconut brain neurons. Eto ho, mega love shoutout ho muna dito kay Sir Edon Puran. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Jack Paulins, dito kay Ma'am Jesseline Polintan. Maraming salamat ho. Thank you ho, mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Daima Hadjenberger. Maraming salamat ho. Maraming salamat sa kay Ma'am suki ho natin to maya itong si Ma'am Ima nandyan ho siya nagpapakulay dyan sa comment section. Shoutout din ho dito kay Ma'am Ma'am Mia Rosa. Ma'am Mia Rosa, mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout, palakpakan mo natin. Maraming salamat, Ma'am Mia Rosa. Mega love shoutout. At dito kay Sir TJ Renz, Sir TJ Renz, nagba-vlog din ata itong si Sir TJ Renz. Maraming salamat ho. Sir TJ Renz, mag-ingat ho kayo kung nasa ang dako man ho kayo ng daigdig na roon. Mega love shoutout sa lahat ng nagpakulay, palakpakan ho natin. At dito sa bahagi ng video natin na to, papakinggan naman ho natin. Tingnan ho natin kung itong si Binibining Maharlika sasama sa atin kung sakaling magkakaroon na ng hukayan dyan sa libingan ng mga bayani, di ba? Dito ho natin malalaman kung itong si Binibining Maharlika uuwi sa Pilipinas at hawak ng pala para hukayin itong si Marcos Sr. Ito, game. Hukayin ang sabi ni Lore. Gusto niyo bang hukayin? O kaya ng Jangkay kapag dilila-tigilan si Inday. Sabi ni Marilu Fakahari, magbo-volunteer daw siya para manghukay. House of Nako po! Okay? Sabi ni Sal Sasaki, walang utang na loob. Yan ang nga uba sinasabi natin, napakarami nang nagbo-volunteer. Kaya para dito kay Marcos Jr. at para dito kay Congressman Ortega, mag-isip-isip na ho kayo. Anak lang to ka, dumadami ho yung mga kasama namin. Yan yung sinasabi natin, sinasabi natin dyan. Baka yun, Nietzsche, baligtad na lang tapos diretso na lang sa dagat. Anak ng toko. Babuyan na. Ano bang gusto niyo? Ano bang ginawa sa inyo ni Tatay Digong? Inaano niya ba kayo? Kinontra niya lang naman yung PI Ano bang mga anak ng toko, walang iya talaga tong mga politiko na to. Nakwento ni yun, yung hukayin niya yung Jangkay ni Senior, sinabi niya kay Amy doon sa group chat. Okay, napanood ko, binalikan ko pa nga kahit na nagpa-party ako, yung earphone ko, nasa tenga ko talaga ng bonggang-bongga. So anyway, gaano ka tapang at gaano ka buisit na si Inday. Sa niya, bullshit, ulit-ulit si Inday, sinabi niya, I don't take BS, sabi niya, kahit sa kanyang tatay. But anyway, ngayon, dito niyo nakita kung baano katapang si Inday Sara and she knows how to play her words in terms of pag-atake sa mga bangag. Siguro ngayon, umiikot na naman ang tumbong ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas dahil hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang tapalan ang bibig ni Inday Sara katulad ng mga media nandun na sa harap. Diba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Kaya nga sabi ni Inday dun sa mga media na, kung yun kayo, presidente nyo sa ako, hindi.
Okay? Hindi niya presidente si Bangag dahil nga unang-una 1% lang ang binigay na grado ni Inday sa lahat ng kababuyan na ginawa ng Bangag administration. At ang sabi ni Inday, kung kayo, papayag kayo, tatanggap kayo ng pera, ako hindi. Kahit ilang gaano kahalaga ang perang yan na itapal sa akin, hindi kayang bilhin ng pera ang makakapagpasaya sa kanyang buhay o kailangan niya sa buhay niya. Right? Remember that? Ngayon, ngayon mga palangga. So, dito niyo makikita na talagang grabe yung pagtatraidor ng Bangag na to. Bakit dumating si Inday sa pag-iisip na huhukayin niya yung jangkay ni Marcos Sr. kapag hindi nila tinigilan? And I can't really wait that to happen. Alam mo yon? At ipalit si Bangag. Malay nyo, dahil sa kakapulburon niya, sabi ko nga sa inyo, ay bumulagta na lang ng bonggang-bongga yan. Substitute At etong usapin na ito, huwag niyong iwawala. Iba-viral natin. Substitute. Yarin lamang napaka-inutil mo, ikaw na muna doon sa loob. Matindi talaga itong si Palangga, Binibining Maharlika. Saludo tayo dyan. Bigyan mo muna natin ng isang masigawang palakpakan itong si Madam Binibining Maharlika. Palakpakan mo natin. Ano ho yan? Isa ho yan sa mga talagang pagka rumatsyada ho yan, talagang planchado at talagang garantisadong iindahin itong mga tambaluslos at mga bangag dyan sa Malacanang pagka bumana ito. Ulit-ulit, takpan ninyo ang kanilang saga, ang kanilang telenovela dyan sa Quad Committee na yan. Dahil sila ay magkakasabwat para atakihin si Inday Sara. Pero ang totoo, narinig nyo na, coming from the horse's mouth, ika nga, na ang bangag niyong presidente, na minsan na may nag-graduate na isang PMA-er, I believe. Hindi niya binanggit, pero I believe PMA-er. Dahil sa group chat namin, may nag-forward actually ng video clip na kung saan may graduate. I think marami na nag-post. Okay, ngangabels ko na lang muna, tsaka na yung mga video-video, na nag-graduate na naglambing. Ako para sa akin, ang sabi ni Inday, nung during that graduation rites, okay, graduation ceremony, may isang estudyante na ang sabi ni Inday, sabi niya feeling niya it's parang hindi appropriate. But siguro yung appropriate na sinabi ng bata na hiningi yung relo na ang sinabi ng bata na pwede ba, Sir, Mr. President, na akin na lang yung relo mo as Christmas gift, as graduation gift. Tapos pinaulit ulit ni Bangag, ano yon? Sabi ng graduate, pwede po ba na akin na lang yung relo mo? Tapos ang sagot daw, bakit ko naman ibibigay ang relo ko sa'yo? Okay? Yun ang sabi, okay? Ang eksaktong sinabi ni Inday na narinig niya during that ceremony na, Mr. President, can I have your watch as graduation gift? Tapos sabi ni Bangag, what did you say? At ang sabi inulit, at ang sagot ni Bangag, why will I give you my watch? Imagine nyo, relo lang. Alam niyo, I'll tell you something about watch. When I traveled to Mexico, I think for birthday ng, no, hindi 4 years ago yon, 18th birthday. So that was 10 years ago pala. When I traveled to Mexico, 10 years ago, birthday ng anak ko, nagkabayo-kabayo kami dito sa, ito personal, hindi ako nalala kasi we talk about watch. Nagkabayo-kabayo kami sa Ensenada, nag-horseback riding, ganyan. So yung naghila-hila ng kabayo, ng aming kabayo, ay siguro mga 10, 12 years old. Tapos ngayon, yung bata nagsasalta, nag-i-Espanyol siya, tips, yun lang ang alam niya. Tips. Sabi ko, don't worry. Sabi ko ng gano'n, nagtatry ako na mag-Espanyol. Sabi ko nang give you dolares. Sabi ganyan ako sa batang yon. Tapos sabi ko sa anak ko, ibibigay ko yung relo ko. Ma, sabi niya gano'n, wag mong bibigyan. Di ba mahal yung relo mo? Sabi ko, hindi naman mahal to. Michael Kors lang $300. That was during that time. So dahil bigla ko naalala ngayon, binigay ko yung relo ko, walang kaabog-abog. Sabi ko kasi, anak, alam mo, yung batang yan, hindi niya ako makakalimutan. How much is Michael Kors, anak? Diba? $200, $300. Sabi ko, ibigay ko lang. Grabe naman yan. Habang kinukwento ni Inday, sa alamat! Mga palangga. Tapos yung bata, tip ko na sa kanya yun. Galing. Tip ko na sa kanya yun. Ay, yung bata, hindi ko tinataas yung bangko ko dito. Ngayon ko lang at chinika sa inyo to kasi naalala ko. Kasi sabi ko, yung batang yan, sabi ko lang, tignan mo, di ba, maswerte ka kasi ganito ka, ganyan. Yung batang yan, tignan mo, hinihilay yung kabayo. Di ba, sumasakay tayo ng kabayo, So, hindi niya ako makakalimutan sa buong buhay niya. May isang babae na nagbigay ng watch. So, bigla ko naalala habang kinukwento ni Inday. So, imagine mo, magkano ba yung relo ni Bangag? Richard Mille ba yon? Ano bang mga brand? Mamahalin ba yon? 10 million, 20 million, 30 million? Kung ganun, na hindi niya kayang i-let go yung relo niya. Dapat sinabi niya sa doon sa cadet, sa graduate na yon, don't worry.
'Di ba? Hmm. Bibigyan ka ng regalo. I will ask my Mas PSG. maganda. 'Di ba? May record naman doon. Binabanggit naman ang pangalan ng kadete ng gumraduate, Juan de la Cruz, 'di ba? Sabi ko sa PSG ko, bulangan ko, pakikuha mo yung pangalan niya. Si Juan de la Cruz, 'di ba? At regaluhan natin ng relo. How much is that? 'Di ba? Kung hindi mo kayang ibigay. So, ano pong pagsasalarawan nito na yung hinayupak na si Bangag ay walang puso, hindi sincero. This is more than watch. This Ano siya, itong mga base sa mga nakikita natin ng mga leader ngayon sa ating bansa, itong yung mga nasa House of Representatives, mga materyalosong tao sila. Ano ho sila, yung mahihilig sila sa mga magagandang gamit. Tayo rin naman mahilig, di naman tayo magpapaka-hipokrito dito, no. Mahilig tayo sa mga magagandang gamit, pero yung tipong umaabot na yan ng 100,000 para lamang maisuot mo, hindi ho umaabot sa ganong klaseng level, no. Yung kasi meron natin. Ganito lang ho. Pwede na sa atin itong mga ganito, yung makita yung oras, makita yung pag nag-exercise, ganun lang ho. Pero yung pagdating ng panahon, malayo natin, regaluhan tayo nitong si Atras Abante ng isang Rolex o isang Patek Philippe. Diba? O, tanungin ho muna natin. Ang tanong, bibigay mo sa akin yan, nakadeclare ba yan sa salin mo? Diba? Baka ibibigay niya sa atin dahil gusto niya nang i-dispose. Dahil wala sa salin niya. Tanungin ho muna natin. O, pero yung Casio lang, okay na tayo dun yung maliit. Paborito ho natin yun yung Casio maliit na relo. Yung magaan, kahit na pagka tumatakbo ka, kahit anong ginagawa mo, kahit ilublob mo, tag-ano ho yun tag 500 pesos. Yung Casio maliit na gano'n, yung favorite ho natin yan. Isa sa mga paborito nating relo yun. About your feeling as a president, as a person, wala siyang pakialam na tinurn down niya yung isang graduate na yun. Di ba? Hindi naman kailangan I would understand na, kunyari, may memories yung relo na yon, binigay ng nanay niya, o whatever, maintindihan mo yun eh. Pero yung pagiging mabuting tao mo, mag-iisip ka, paano mo mapapasaya? And you're not talking about as an ordinary citizen, but as a president. Paano? Correct. Be a mayor eh. Paano mo pasisiyahin ang batang ito? Itong graduate nito, okay, I'll get your number. Ano number mo? May phone naman yan. Or yung PSD mo. Sige, papadalang kita, ipapadala ko sa'yo. Di ba? Dapat ganun yung gesture. At narinig natin kay Inday Sara kung gaano ka walang hiya ang presidente ninyo, walang pakialam, wala naman talagang pagmamahalan. Lagi kasing bangag. Bangag. Matindi ho talagang rumatsyada tong si Binibining Maharlika. Saludo. Palakpakan ho muna natin. Saludo. Palakpakan ho muna natin. Galing. Patek Philippe daw yata. Yun na nga yung point ko. Let's say, hindi niya mahal mag-let go dahil galing sa nakaw sa bayan, lahat naman nananalay tayo sa dugo ni Bangag ng pamilya niya galing sa kaban ng bayan. Wala siyang pagmamay-ari na pinaghirapan niya, pinagpawisan niya. Dahil kung meron man siya pinagpapawisan at basa yung kilikili niya, lahat ay yung pag-Coca-Cola niya o pagpupulburon niya. Hindi siya nagpapapawis dahil nag-exert siya ng effort para kumita ng patas na pera. Pero pinapawisan siya habang tumitira siya ng pulburon kasama yung mga kaklase niya sa pulburonic. Diba? At talagang tawang-tawa talaga ako kay Inday na natatawa ako na pumapalakpak ako na papahukay niya talaga si Senior. Sana, pag pinahukay mo, Day, at itapon mo sa West Philippine Sea, ipalit si Bangag. Diba? At yung nabanggit ni Inday, na lalo na naman yung magagalit nito yung mga Talyanista sa Imada. Ngayon, ipapalit na si Bangag kay Marcos Sr. Nung una, itatapon lang sa West Philippines. Pagkalabas nitong si Marcos Sr., ang gusto nitong si Binibining Maharlika, ipasok sa studio itong si Marcos Jr. Nakakatawa. Maklase ko talagang rumatsyada itong si Binibining Maharlika. Malupit to. Sangayon mo ba kayo doon, mga kababayan, na kung sakaling buhatin niyang si Senior, ipalit natin niya si Junior doon sa loob? Yung sabi niyang jajanggalin niya yung julo ni Kuting. Pambira. Saan part yon? Okay. Okay. So, out of that, ano tawag dyan? Yung pagkadismaya. Okay? Frustration ni Inday Sara nung narinig niya ng isang presidenteng bangag na bangag ay talagang walang puso. Sabi niya nga doon sa kanyang press con, this is over. This is about it. This is toxic. Sabi niya, yung nasa utak daw niya during that time, na pinapaliwanag niya, na gusto niya janggalin yung, I think it's just an expression. It's not literal. Na gusto niyang janggalin yung julo ni Kuting. Di ba? Gusto niyang ganunin. Okay? Yung julo ni Kuting.
Ano lang naman yun, due to frustration, di ba? Due to extreme frustration dito sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Kaya siguro nasabi ni VP Sara. Pero yung literal na gagawin ni VP Sara yun, hindi natin alam. Kilala naman ho natin yung mga Duterte. Pagka yan, galit ho sa mga kriminal yan. At base sa track record nitong mama na to ng presidente natin, malamang sa malamang, isa ho sa mga kinagagalitan ng mga Duterte, yung mga pinaggagawa nito si Marcos Jr. Tuloy. Kasi ang sinasabi ni Inday, yung batang graduate na yan, ay one day mapuputulan ng daliri, matitegi, dahil sa pakipaglaban sa bayan. Pero binigo niya, dahil ang sarili na yun, pwede ka naman magbigay ng mumurahing relo. Like, ano ba yung mga mumurahing relo? Seiko, o kung ano man, di ba? Anything. Like, marami namang relo ngayon na less than whatever. At least, ako nga binigyan ako ng relo ng Office of the President nung pumunta ako dyan sa, di ba, na-meet ko si Pangulong Duterte. Nakatago yun. Actually, binigyan ako ng, dito sa consulate, consulate dito sa Los Angeles. Tapos nung pumunta ako ng Pilipinas, binigyan ako sa gisag ng Pangulo. Nakatago sa akin yun. It's not about the price. Magkano lang ba yun? Ma'am, baka naman ano yan, memorabilia yan, galing kay Tatay Digong. Madam, baka naman, iingatan ko yan ng napakatindi. Sige na, madam, pamana mo na sa akin yan. Yan ang hinihingi natin kay Binibining Maharlika. Yung relo na galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. If you talk about the price, magkano lang naman yung mga relo na gini-give away ng Malacanang? Hindi naman Rolex yun, hindi naman Patek Philippe or something. Yun yung memory, yun yung gesture ng isang kaibigan, di ba? O isang kaibigan, o isang presidente, na maalala ka. Kaya nga ako, ang nagbigay nun sa akin si Pebs, ang nag-abot si Pebs Duque, 'di ba? At si sa office ni Secretary Andanar, binigyan ako ng tuwang-tuwa ako, 'di ba? May binigay pa sa akin na mga souvenirs ba, mga libro ni Pangulong Duterte nakatago lang sa hindi about kung magkano ang presyo. Kung ako nun, 'di ba? Kahit hindi ako presidente, nilambingan mo ako na, Marlica, pwede ba yung relo kong ganyan-ganyan? O pwede ba yung akin na lang yan kasi regalo ko sa hindi kita bibuguin. O sige, sa'yo na yan palangga o. Di ba? Hindi man ganun tamal yan. O yun na yan. Di ba? So yun yung ganun. Pero ito presidente, wala kasi siyang pagmamahal. Mamaharlika yung souvenir. Pag nauwi ka ng Pilipinas. Wala kasi siyang puso. Ang gusto lang nila ay bumalik dyan sa nakabalik na nga, di ba, sa panunungkulan para hubasin ang pera ng bayan. Yan, mga palangga. Remember, I think may kinuha ko article. Remember, Pangulong Duterte, may nagganyan din sa kanya. May binigyan din siya in ito. May nag-post Diba? Anong year to? Okay? I think, ayan. This was in 2019. Binigyan ng relo, okay, ni Pangulong Duterte, yung isang kadete mula sa PMA year din. Diba? 2019, class of Mabalasik graduation rights. So ibinahagi, ano bang relo na binigay ni Pangulong Duterte? Anyway, sabi nga ni Save the Philippines, people power na. Talamak na, imagine nyo kung ang presidente nyo, 1 lang ang rating coming from the vice president. What are you doing now? Wala talaga Sablay, narinig nyo na, ni relo ipinagdamot. Again, mga palangga, this is not about the price. Kahit sabi ko nga, 2,000 pesos, 3,000 pesos na relo. Anyway, ang mga ang bawat administration, may mga giveaway sila. Di ba? May mga souvenir sila. Ano ba? O sige, I will give you a watch na may nakalagay na sa gisag ng Pangulo, dadagdagan ko pa ng ganito ng ganyan, mga souvenir eklabush, I will send it to your home. Di ba? Yun yung magandang gesture. Sasabihin niya, why should I give you my watch? Di ba? Ibig sabihin, walang kwenta si Bangag. You know already na walang kwenta. Addictus benedictus ang jutang ginimis. Di ba? Yun lang po, mga kababayan. At saka may lumalabas na ngayon, ito. Okay? Ayun, may mga naggawa na ng ito yata, ayan, di ba? Ay, sorry, naka-green screen kasi. Anyway, andyan naman, may kumuha na ng mga clip. Anong klaseng demonyo to si Bangag? Mga kababayan, ulit-ulitin ko, kung mahal man ang relo niya, kung may sentimental value man, maintindihan mo. Pero hindi mo maintindihan na bakit wala siyang ginawang initiative para mapasaya niya ang isang PMA year na tama, sabi ni Inday Sara, one day mapuputulan ng daliri, matitegi dahil sa pakipaglaban sa bayan. Ano ba naman yung relong yun? Di ba? Galing sa loob ng Malacanang. Grabe ang relo pinagdamot, sabi ni Marilyn Sen. Ayun na nga. So ngayon,
yung mga expose ko since 2022. Araw-araw ko po sinasabi kayo, mag-speak up na kayo. Speak up, speak up, speak up. And this is a big speak up day for Inday Sara. And I hope you follow. Feeling ko may mga malalaking kaganapan talaga. So yun, mga palangga. Okay? Piniliwanag na ni Inday yun, na talagang niligawan, inano siya, talagang kinulit-kulit siya ni Amy, nagulat na lang siya, nung nasa Cebu siya, nandoon din sila, kinakausap, nagpanggap-panggap pa nga daw, gumawa ng parang party-party si Tambalos-los doon, para, in-invite siya. Sarah was just very nice, pero talagang grabe, talagang, hindi ko, alam mo, ang galing eh. Yan ang, well, iba tayo ng personality. Si Inday mahinahon, pero grabe yung mga tirada, parang Hiroshima. Correct. You know what I mean? Pansin din ni You know what I mean, Ma'am diba? Harley ngayon. So dito mo makikita, mga palangga, na itong si Amy,